uunahin ko lang po itong debate ngayon pagtatalo. Doon po sa sinasabing gawin na po natin tong example, wala ho pa namang itong subjudice kasi nga po pinag-uusapan pa lang nga, wala pa nga pirma po yung charge sheet daw sa ombudsman eh. Yung pong sinasabi ni Deputy Ombudsman Clavano, ika niya, ang sinasabi po niya, no, yung daw pong kontribusyon sa eleksyon noong 2025 na tinanggap ni Senador Marcoleta na 75 million ay sabi niya, if I may quote, no? Oo. Ang sabi po niya, yun daw pong reklamo na plunder does not hinge on whether the alleged 75 million came from public funds. And he said that plunder law also covers certain acts involving private money. Doon po tayo muna magsimula po. Ano ba ang elemento po ng plunder? At talaga ho bang kahit na ganyan po ang pinanggagalingan ng pera, donasyon sa kampanya ng eleksyon, ay maaari masakop po ng kasong plunder? Go ahead po, Professor. So maganda po yung tanong, no? Kasi yung common misconception nga po natin sa plunder ay ito lamang po yung pagnanakaw mula sa pamahalaan. But yung plunder po, mas malawak po yung sakop niyan. Yung isa po ay yung nabanggit po natin na yung pagnanakaw, pagkuha ng pera ng taong bayan na sa public funds. Yung second po na aspect niya actually is accumulation of ill-gotten wealth. Ibig sabihin po nun kapag nag-accumulate po, no, parang tumanggap, dumami yung ill-gotten wealth ng isang tao. At kabilang kasi sa ill-gotten wealth sa plunder law ay yung mga regalo, donasyon na binibigay sa isang public officer dahil public officer siya. So doon po nanggagaling yung sinasabi ng ombudsman na hindi porket hindi public funds yung tinanggap ay hindi na ito plunder. In fact, pinaparusahan din po kasi yung pagsuhol or yung pagtanggap ng suhol effectively. So I think yung po yung hindi pa ko natin nakikita yung charge documents, no, yung complaint laban kay Senator Marcoleta, but I think yun po yung teorya nila na kung hindi nga po ito failure to declare campaign receipts, donations kay Senator Marcoleta kasi hindi pa ho siya kandidato at that time, at the very least, tinanggap na yung napakalaking sum na iyon or napakalaking amount na iyon nung public officer na siya, nung congressman siya, bago pa man siya tumakbong senador. Okay. Professor, pwede ho ba natin lang, if you will allow me, no, para ho mas maunawaan din natin ito pong provision mismo po ng batas. Kasi ang claim po naman ng kampo nila Ginoong Marcoleta na oo, congressman po siya nung panahong yon, pero yung mga nagbigay sa kanya ng campaign contribution ay nagsasabi nga na hindi naman daw ito mga taong may kontrata sa gobyerno o meron pong mga interes sa kanya pong panunungkulan. Basahin ko lang po, no? By receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. So, kapag po ganun na ako isang congressman, tumakbo akong senador, before the campaign period, may nagsabi sa akin, tanggapin mo to. Ituring mo na lang ito na if I may quote, we're giving you contribution but this is your debt or gratitude to us. Treat it as a debt. Yung pong sinasabi niya, di ba doon, ito ho kasi yung bahagi doon ng preba ng ombudsman, yung actual na media statement ni Ginoong Marcoleta. Paano ho natin to makokonek dito nga po sa sinasabi na sa number 2 elements nga po nitong plunder na kung meron kang proyekto, wala namang pinag-uusapan dito na proyekto o naman pong benepisyo na makukuha supposed to be nung donor po o campaign contributor. Paano? So, yung plunder law po, tama ka, Manong Ted, pag tinignan ninyo yung batas, hindi lamang ito covered doon sa proyekto. Covered din po dito yung pagtanggap dahil lamang public officer ka. At mahalaga po alalahanin kung bakit ganoon yung prohibition o bakit ba natin binabawal na kahit wala namang yung tinatawag natin na quid pro quo
walang palitan. Mm. Bakit natin pinaparusahan yung pagtanggap ng ganito kalalaki na amount? Mm. At kaya po gano'n yun kasi minsan nga po abang, no? Yung ginamit niyo po na word na sinasabi din, I think, dun sa statement ni Senator Marcoleta nun was debt, parang utang. Mm. So para siyang advance, no? Na kung mapupunta ka sa posisyon na ito, alalahanin mo naman kami na nagbigay sa iyo. So parang inunahan lang niya yung pagsuhol doon sa public officer. Kaya po binabawal sa batas natin yun. So depende doon sa interpretasyon nung debt, no? Kasi maaring utang as in utang pinansyal or debt of gratitude, no? Opo. Mhm. Pwede pong utang pinansyal in the sense na kakandidato ka, umutang ka muna sa amin. Mhm. Pwede din naman siyang utang ng loob. Mhm. But in any event po kasi, sa Mm. batas po natin at sa Code of Ethics po natin, kung Mhm. pinautang po yan para sa kampanya, dapat i-declare po yan eventually nung naging kandidato na po siya. Kasi talinaw kung ano po yung value ng transaction na iyon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.